Naging mainit ang pagdinig ng Kamara ngayong araw sa issue ng PUV Modernization Program. Ito ay matapos isang opisyal ang hindi nakadalo sa pagdinig. Samantala, muli namang ipinagtanggol ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang naturang programa. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelic, nanindigan si Transportation Secretary Jaime Bautista na makabubuti hindi lamang para sa mga commuter kundi maging sa mga driver-operator ang consolidation system sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sumagot din ang kalihim sa iba pang issue ukol sa programa. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang ipagpatuloy ng House Committee on Transportation ang kanilang motu proprio inquiry ukol sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng pamahalaan. Personal na dumalo rito si Transportation Secretary Jaime Bautista, gayon din ang iba pang opisyal ng Department of Transportation at kanilang attached agencies. Sa simula pa lang, uminit na ang ulo ng mga kongresista matapos hindi dumalo ang isang regional director ng LTFRB sa pagdinig, gayong ang DOTR Secretary mismo nagbigay ng oras para rito. Ang dahilan naman ng kanyang absence, health concerns. Sa kabila niyan, ipinaalala ng mga kongresista sa mga invited resource speakers na bigyan ng panahon ang mga ganitong pagdinig dahil para rin ito sa kapakanan ng publiko at sa ikalilinaw ng mga kontrobersya ngayon. Sa talakayan naman, muling ipinagtanggol ni Secretary Bautista ang PUV Modernization Program sa gitna ng patuloy na pagbato rito ng iba't ibang kontrobersya. Ilan sa mga naungkat ng mga kongresista ay ang mga reklamo sa franchise consolidation na dapat ay payagan na lang ang mga individual franchise, mga problema sa kooperatiba at sa halaga ng pagsali sa mga korporasyon at co-op na mas mahal o paumano ngayon. Isa-isa naman itong sinagot ng DOTR at dumipensa sa mga isyong ito at tiniyak naman nila na nakikinig naman sila sa hinaing ng ating mga kababayan. Bagamat mismong si Bautista ang nagsabi, lahat ng kanilang patakaran ngayon dumaan sa masusing pag-aaral at ito ang pinakamainam na gawin ngayon. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Alam niyo po yung ating programa is number one objective is to see to it that we provide a very good service to our passengers. No po, no? And nakikita po namin na with consolidation, there will be improvement in the service. No? Ang tinitingnan po natin dito ay ano ba yung na makakabuti para sa mga mananakay, but at the same time hindi po natin pinapabayaan yung kalagayan ng mga drivers and operators. And sa tingin ko po, this is about time for us to modernize the transport industry. No? Tayo po ay naiwanan ng ating mga kapitbahay dito sa Asia, dito sa ASEAN. No? And I think it's about time. No? Yung pong franchise is a privilege that is given by the government, no? And yan po ay para sa kabutihan ng nakararami, no? So as far as I'm concerned po, I will stick to consolidation. No? Angelic, ang ipinupunto naman ng karamihan sa mga kongresista, hindi naman sila tutol sa modernisasyon. Ang tinututulan lang nila yung mga kontrobersya at issue na idinidikit nito at sana nga ay maiplansya na agad yan bago pa matanggal nga yung suspension naman sa consolidation ngayon. At sinasabi nga ng mga kongresista, sana maging bukas din ang DOTR dito nga sa mga hinaing ng ating mga kababayan para nga talagang sama-sama nila itong maresolba. Angelic? Yes, Mela, may bagong kaso rin kasing kinakaharap ngayon ang ilang DOTR officials. Kaugnay pa rin yan sa PUV Modernization Program. At dahil nandyan na rin sila sa pagdinig, sila ba'y nabusisi o natanong ba yan, naungkat ba yan ng mga kongresista? Angelic, sa opening statement pa lang ni Transportation Committee Chair Romeo Acop ay nabanggit na nga niya itong update hinggil nga sa mga kaso na kinaharap ngayon ng ilang DOTR officials. Pero Angelic, no, ang nabanggit nga kanina sa pagdinig sa second half ng hearing niya na tatalakayin this afternoon. Sa ngayon nga, Angelic, talagang tayo nakatuto kung ano yung magiging tugon dyan ng itong mga opisyal ng DOTR. Pero sa ngayon ay hindi pa ito na itatanong ng mga kongresista. Pero Angelic, una nang itinanggihan ng iginiit ng mga DOTR officials na talagang sila ay sumusunod
sumusunod sa tamang proseso at itinatanggi yung mga anomalya tungkol nga dito sa PUV Modernization Program. Pero Angelic, mamaya aabangan din natin kung ano pa yung kanilang paliwanag ukol dito. Angelic? Okay, aantabayan na natin yan. Maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.